Yung mga sugat niya po, yung tamad po siya maligo minsan. Minsan inaabot ng apat na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Sa ginanap na hearing sa Senado noong September 5, 2023, nangatuwiran ang mag-asawang Franz at Pablo Ruiz, na tamad lang umano maligo at palaging nagkakamot, ang dati nilang kasambahay na si LV Vergara, kaya nabulag at nasira ang mukha nito. Tamad maligo ang paliwanag ni Franz Ruiz, kaya nabulag ang mga mata at nasira ang mukha ng kasambahay na si Silveria LV Vergara. Tamad po siyang maligo, minsan inaabot siya ng 3-4 na araw bago maligo. Yung mga sugat-sugat na po niya na yan, nakakamot po niya. Depensa ni Franz nang ipatawag siya para sa paghaharap nila ni LV noong Martes, September 5, 2023. Si Franz at ang kanyang asawang si Pablo, aka Jerry Ruiz, ng Mambo Raw Occidental Mindoro, ang mga amo ni LV. Namasukan si LV bilang kasambahay sa mag-asawang Ruiz mula 2020 hanggang 2023. Nakaranas siya ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso, na naging dahilan para mabulag siya, lumubog ang pisngi, at mabali ang ilong. Hindi lamang sina Franz at Jerry ang mga inakusahan ni LV ng pananakit, dahil inireklamo rin niya ang 2 anak ng mag-asawa, sina Jerlyn na isang 18 years old, at Jerome na 16 years old. Sa pangunguna ni Senator Francis Tolentino, iniimbestigahan ng Senado ang kalupitang dinanas ng 44 years old na kasambahay, mula sa mga kamay ni na Franz at Jerry. Nabunyag ang hindi makataong pagmamaltrato kay LV, dahil kumalat sa online noong nakaraang buwan ang kwento at larawan ng kanyang mapait na karanasan. Yung kanan ko sa ulo, inuntog nila ako sa CR, sa pader. Dumudugo po ang ulo ko pag ako ay inuuntog nila sa CR. Yung amo ko pong babae, pag mainit po ang ulo, hinihila po ako. Minsan po itong ulo ko sa kaliwa, inuuntog ako sa lababo. Sinusuntok po ako, yun pong amo kong babae. Nakapangangilabot na testimonya ni LV sa Senado, tungkol sa mga paulit-ulit na pananakit sa kanya ni Franz sa loob ng 3 taon. Lahad pa niya, minsan tinatadyakan, hinahagis sa sahig sa kabinabato ng lamesa. Tinamaan nga po ako sa mukha. Yung 2 anak, hinahampas po ako ng hanger. Sinuntok ako sa tagiliran ni Jerome. Pag nakasigaw ako, sinasaway ako huwag daw ako maingay. Hinampas-hampas nila ako, huwag daw akong sisigaw. Pag nagsasabi po ako na masakit, tuloy-tuloy nila akong sinasaktan. Lumalo sa pagdinig sa kaso ni LV ang mga doktor na sumuri sa kalusugan ng biktima. Sila ang nagpakita ng resulta ng medical tests, may lamat sa bungo, dislocated nose bridge, sunken cheek, at nabulag na mga mata, ang kaawa-awang kasambahay na dumanas ng matinding trauma. Sa kabila ng mga matitibay na ebidensya ng pananakit, mariin ang pagtanggi ni na Franz at Pablo, na paulit-ulit nilang sinaktan si Vergara. Pero nahaharap pa rin sila sa mga iba't ibang kaso sa paglabag ng batas kasambahay, na nakasampa sa Office of the City Prosecutor ng Batangas City. Kabilang si Senator Jinggoy Estrada sa mga nagtanong sa mga akusado, sa naganap na Senate inquiry. Tulad ng karamihan, hindi siya makapaniwala sa katwiran ni Franz, na nasira ang mukha ni Vergara dahil sa hindi pagliligo at pagkakamot. Ginang Franz, kaharap mo ngayon si Aling Elvin. Sinaktan mo ba siya? Hindi. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy ba? Good morning po, Your Honor. Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yung tamad po siya maligo minsan. Minsan inaabot ng 4 na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Ibig mo sabihin, yung pagkabulag niya, nung nakita niyo sa x-ray yung kanyang bungo, na deformed na yung kanyang ilong, dahil sa pangkamot, dahil sa pangangamot niya? Hindi po. Oh. Yung pag-aaway nila magkakasama daw dun sa likod. Yung late ko na rin po nalaman, Your Honor, na nag-aaway-aaway pala sila sa likod kapag halimbawa magkakasama na po sila. Meron, Aling LV, meron ba kayong kaaway doon? Wala pong kaaway doon. Wala ho kayong kaaway? Opo.
Tanong ni Estrada. Babala pa niya sa mga dating amo ni LV. I am warning you. I'm warning both of you dahil kapag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, ipakukulong namin kayo. Yung dalawang amo, yung mag-asawa noong araw na namalansya ng mukha ni Bonita Baran, nasentensyahan yon, reclusion perpetua. Nakakulong habang buhay sa Muntinlupa. Kapag kayo nagsinungaling dito, ganoon din ang mapupuntahan ninyo at seryoso ako rito. Seryosong-seryoso ako sa kasong ito. Nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis at pagmamaltrato sa kasambahay. Huwag kayong magsinungaling. I am warning you guys, both of you. Kahit magagaling ang mga abogado mo, pero kapag nagsisinungaling kayong dalawa, ipakukulong ko kayo. Maniwala kayo. 4 na abogado ang kasama ng mag-asawang Ruiz sa pagdinig sa Senado. Si Estrada ang principal author ng Domestic Workers Act o Kasambahay Law, na nangangalaga sa proteksyon at karapatan ng mga domestic helper o kasambahay. Si Bonita Baran ang kasambahay na nabulag ang mga mata, nabasag ang mga tenga, at nasira ang mukha dahil sa pananakit ng kanyang mga amo na sina Reynold at Annalisa Marzan, mula June 2009 hanggang May 2012. Naging ganap na batas noong 2013 ang panukalang batas na inihain niya, dahil sa kaso ni Baran na isinadula ng magpakailanman ng GMA7, noong June 2019. Habang buhay na pagkakakulong ang hatol ng korte sa mag-asawang Marzan. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa ng araw, na namlansya ng mukha kay Bonita Baran, na sentensyahan niya, reclusion perpetua, nakukulong habang buhay sa Muntinlupa. Pag kayo nagsinungaling dito, ganoon din mapupuntahan ninyo. At seryoso ko rito. Seryosong-seryoso ko rin sa kaso dito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. Huwag kayo magsinungaling. I'm warning you guys, both of you. Kahit mga galing mga abogado mo, pero pag nagsisinungaling kayong dalawa, pakukulong ko kayo. Maniwala kayo. Para sa iba pang maiinit na celebrity news, ay mag-comment lamang po sa video na ito, mag-like at mag-share, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button, para maging una sa mga balita. Maraming salamat sa inyong panonood.